So, nung mga nagdaang linggo po, patawid-tawid po tayo. No? Sabi ko nga nung una, pag pinag-aralan po natin yung buhay ng Panginoong Hesus, hindi po tayo makakapokus sa isang aklat lang. Lahat po yan, madadaanan natin Mateo, Marcos, Lucas, at Juan. Ngayon naman po, yung water baptism po ni Jesus Christ, actually, lahat po yan meron sa 4 Gospels. Okay? Bakit naman Mateo ang aking pinili? Pare-pareho lang naman po yan. Ngayon gusto ko lang pong maliwanagan ng bawat isa ng mga kapatid. Baka nalilito ang ilan, kapag binasa ko ang Matthew, Mark, Luke at John, ba't parang may mga pagkakaiba-iba? Napapansin nyo ba yon? Minsan, same story, pero parang iba yung mga detalye. Dahil po ang kadahilanan noon, ang mga sumulat po na yan, ay hindi po sila magkakasama nang isinulat po nila ang buhay ng Panginoong Hesus. Hindi po sila magkakaedad, hindi po sila magkakasama sa isang lugar na, oy, John, ha, ito ang isulat mo. Hoy, Matthew, ito ang isulat mo. Ha? Mark, ito, ha. Hindi. Tignan niyo po, mga kapatid, itong isang halimbawa na lang. Ha? Kapag tinignan niyo po ako, pag tinignan niyo po ako nakatayo dito sa harap, maaaring iba-iba ang mabigyan niyo, matuunan ninyo ng pansin. Ang iba sa inyo, ang titignan, medyo matitingin kayo dito sa mic na umiilaw sa aking dibdib. Ang iba sa inyo, maaaring mapansin yung polo ko, hindi masyadong maganda yung pakakaplansya. Yung iba sa inyo, sabihin, ang ganda naman ng relo niya, kumikinang. Thank you sa sponsor, by the way. Yung iba sa inyo, sabihin, ay si Pastor, bagong gupit. Lahat kayo, maaaring may iba-ibang pagtingin sa akin. Pero isa lang ang tiyak. Ako na nakikita ninyo sa inyong harapan, na nakatayo at nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Pero maaaring yung ibang detalye, hindi kayo pare-pareho nung nakikita. Ganyan po ang reason kung bakit yung Matthew, Mark, Luke, and John ay iba-iba po yung minsan yung maliliit na detalye. Pero they are not contradicting one another. So sa ating pong pagpapatuloy sa baptism ng ating Panginoong Hesus, ng mga nagdaang linggo, sinilang siya, dinalaw siya ng mga pastol, dinalaw siya ng mga pantas, tapos naiwan siya sa temple. Ngayon naman, dito na po tayo dadako sa pag-uumpisa po ng ministry ng ating Panginoong Hesus. Ilang taon na po siya dito? 30 years old na po. No? Kung titignan po natin yung mga kautusan, no? May nakasulat po sa Pentateuch o sa first five books of the Old Testament na ang kalalakihan na maglilingkod ay mag-uumpisa sa edad na 30. Okay? So ito yung malinaw din po na makikita po natin yung pagkilos ng Diyos. Everything is aligned perfectly sa kanyang sovereign plan and will sa mga nangyayari. No? So, dito po, sa binasa po natin, tanghayan po natin kanina na si John the Baptist ay nagbabaptize sa tubig at lumapit ang Panginoong Hesus na nag-aalangan siya, bakit malapit kayo sa akin? Dapat kayo yung magbabautismo sa akin. Bakit kaya ganun ang reaction? Kasi ganito po yan. Si John the Baptist po, bagamat ang pinag-uusapan po natin ay life of Christ, di ba? Pero wala namang masama kung bibigyan natin ng attention din yung mga ibang characters na napakalaki ng significance po sa mga pangyayari sa buhay ng ating Panginoon. Si John the Baptist po, itong mga sandali na ito, siya po ay nagbabautismo sa tubig. At siya ay sumisigaw. Repent, for the kingdom is near. So, ipinagsisigawan po ni John the Baptist na ang mga tao ay magsisi na sa kanyang mga kasalanan, tumalikod na sa pagiging makasalanan dahil nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Okay? Si John the Baptist po kasi, isa po siya, after 400 years of silence po, siya po yung unang propeta na nagpahayag. At ang kanya pong mission ay ihanda ang pagdating ng tagapagligtas o ng Mesiyas. Kaya ito po yung kanyang ginagawa. Sinisigaw niya sa mga tao, repent and be baptized. Repent for the kingdom is near. Yan ang kanyang isinisigaw. Ano bang ibig sabihin ni John the Baptist na repent, na magsisi sa inyong mga kasalanan? Hindi lamang pagsisisi, magsasorry ako dahil nakagawa ko ng kasalanan. No. What repentance means is
yung pagtalikod. Kung naglalakad ka sa ganyang direksyon, opposite direction ka na, sa tamang direction na. 180-degree turn. Pagpapahayag, pagtanggap sa iyong pagiging makasalanan, pagpapahayag na hindi mo na nagawa yung mga bagay. Na itong mga Israelita na to, na nagpapabaptize kay John the Baptist, inaamin nila na hindi nila nasunod yung sinasabi sa kautusan, hindi nila na nagawang mahalin ng Diyos, ng karapat-dapat na pagmamahal at pagsamba sa Kanya, na inaamin nila na hindi nila nagawang mahalin ang kanilang mga kapwa. So ganun, yun yung panawagan ni John the Baptist sa mga tao, na repent, not just say sorry for your sins, kundi naisin mo na tumalikod na sa ginagawa mong pagkakasala. At syempre, kasama doon, sa pag-confess mo ng iyong kasalanan, na umaasa ka na ikaw ay kahabagan ng Diyos. Na mula sa pagiging namumuhay ka sa kasalanan, ay tatalikod ka na, kundi mamumuhay ka na kung saan na lulugod mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong buhay. So basically, yun po yung panawagan ni John the Baptist sa mga tao. And meron na pong, may mga tumutugon naman. May mga talagang nagpupunta, may talagang yung ibang tao galing pa sa malayong lugar, galing pa sa Judea, sa Jerusalem, na pinupuntahan siya at nagpapabaptize kay John the Baptist. At ipinapahayag or kino-confess yung kanilang mga kasalanan. Okay? So, ganun po yung nangyayari before lumapit si Jesus Christ kay John the Baptist. Kaya sabi dito sa verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit, tinangkan ni Juan na pigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin? Stop muna po tayo dyan. So, kung titingnan po natin, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula Galilea. Nabanggit po kanina, may mga nagpupunta po sa magpapabaptize kay John the Baptist from Judea and from Jerusalem. Mas malapit po yan sa Jordan River. Si Jesus Christ po nanggaling sa Galilea, sa north. Kaya po yung pagpunta po niya sa Jordan River, hindi po aksidente lang. Sinadya niya po talagang magtungo sa Jordan River to be baptized by John the Baptist kasi po ang travel time po niyan, around 3 days. So talagang masasabi natin na intended talaga ni Jesus Christ na magpabaptize kay Juan Bautista. Okay? Ngayon po, sa verse 40 naman, nang tinatangka ni John the Baptist na pigilin or wag ituloy yung pagbaptize niya kay Jesus Christ. Bakit? John the Baptist knows na si Jesus Christ ay hindi nagkasala. Ang panawagan niya sa pagbabaptize niya, repent, confess your sins. And alam niya na si Jesus Christ walang kasalanan. Kaya ganun na lamang yung kanyang desire na wag matuloy. Alam niyo, sabi nila sa original translation daw, hindi lang one time na tumanggi si John. Ang sabi nila, sa Greek daw, yung meaning nung term na ginamit dun sa Greek, paulit-ulit, hindi lang isang beses, 2 beses tumatanggi si John. Kasi alam niya sa sarili niya, hindi dapat bautismuhan si Jesus Christ. Kasi he did not make any sin ever. Kaya ito, by the way, sabi niya kay Jesus Christ, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Hindi kayo ang magpabautismo sa akin. So nakikita po natin, yung pagkilala ni John the Baptist kung sino si Jesus Christ. Pero alam niyo po, ito yung kagandahan ng pinag-aaralan po natin yung konteksto. Tinitignan po natin yung mga nauna. Alam niyo, bago po tayo dumako dito sa 13, na pinuntahan ni Jesus Christ si John the Baptist, basahin po natin yung mga pananalita ni John the Baptist doon sa mga tao bago po dumating si Jesus Christ. Ang sabi dito sa chapter 3 pa rin, sabi sa verse 7, nang makita naman niya na lumalapit din sa kanya ang maraming Pariseo at mga Saduceo. Sino ito? Yung mga religious leaders. Mga mga usisyero yan Okay? Ngayon, sabi sa kanila ni John the Baptist, lahi ng mga ulupong. Mga religious leaders yan, sinisigawan ni John the Baptist ng mga ulupong.
Sino ang nagsabi sa inyo? Sino nagbigay sa inyo ng warning na may paparating na puot ng Diyos? Ano akala ninyo? Makakaligtas kayo sa puot ng Diyos? Makakatakas kayo? Yun ang sinasabi ni John the Baptist. Patunayan muna ninyo sa inyong buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Kasi it's called for repentance eh. Ngayon, nandun yung mga religious leaders, ang taas-taas ng tingin nila sa sarili nila. Feeling nila, hindi sila nakakagawang kasalanan. Dahil kabisado nila yung kautusan, pero ang katotohanan po niyan, sila po talaga ay mga abuso. Kaya po nung si Jesus Christ nagmi-ministry na yung talagang full blast na ministry ni Jesus Christ, talagang itong mga pariseo na to, mga talagang inaano niya eh. Kaya itong pananalita ni John the Baptist ng mga ulupong, talaga namang karapat dapat sa kanila yan. Kasi itong mga pariseo na to, itong mga saduseo na to, mga ipokrito. Kapag kunwari, ang higpit-higpit nila sa kautusan, pero hindi sila gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa kalooban talaga ng Diyos. Bagkos yung mahirap na ang kautusan, mas lalo pa nilang pinahihirapan. Di ba naalala nyo pagka may pinagaling si Jesus Christ, di ba? Oh, bakit ka nagpagaling? Araw ng pamamahinga ngayon. Ganon sila kasama. Instead na matuwa sila, yung tao gumaling sa kanyang pagiging paralitiko o sa kanyang mga kapansanan, pinagaling siya ng Panginoong Hesus, hindi ang nakikita nila kautusan pa rin. Ganun po itong mga pariseo, itong mga saduseo na to, kaya tinawag sila ni John the Baptist na mga ulupong. Ngayon sabi niya, patunayan muna ninyo sa inyong buhay na talagang kayong nagsisisi. At huwag ninyong akalain na makakaiwas kayo sa parusa ng Diyos dahil sinasabi ninyong ama ninyo si Abraham. So, it does not guarantee that they are Jews or they are from Israel. Hindi. Kasi wala sa buhay nila yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi nila pwedeng pagmalaki anak kami ni Abraham. Israelites kami. Safe kami, ligtas kami. No, sabi ni John, hindi. Hindi kayo ligtas sa puot na darating o sa paparating na parusa. Kaya ang sabi niya, sinasabi ko sa inyo na kahit sa mga batong ito ay kayang makalikha ng Diyos ng mga anak ni Abraham. Ngayon pa lamang ay nakaambana ang palakol sa mga ugat ng mga punong kahoy. Yan, no? Nagpipicture out dito si John the Baptist na itong mga puno na, itong mga pinuno na ito, mga religious leaders na ito, parang silang puno. At yung palakol, nakahanda nang itumba sila. Nakahanda nang ibigay ang puot sa kanila. Kaya ang sabi, ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Ayan. Kung titignan natin, kay Jesus Christ, grabe yung respeto ni John. Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Hindi kayo dapat magpabautismo sa akin. Pero nung ang mga pariseo at mga saduseo ang humarap sa kanya, mga ulupong! Nakita nyo? Dahil alam niya, itong mga tao na to talaga mga makasalanan. Mga hipokrito. Mga mapagpanggap. Okay? Tapos after nito, meron pang kapahayagan si John the Baptist. Sa verse 11, sabi niya, talking to all the people na po, binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang patunay ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit, ang darating na kasunod ko ay magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at apoy. Higit siyang makapangyarihan sa akin ni hindi man lamang ako karapat-dapat magdala ng kanyang sandalyas. Sino yung paparating after him? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hawak na niya ang kanyang kalaykay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamalig ang trigo, ngunit ang ipa ay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Isa lamang po ang tinutukoy diyan na apoy na hindi mamamatay kailanman. Ito'y walang iba kundi sa impyerno. Okay? So nagbibigay po dito si John, nagbibigay si John ng warning. No? Sinabi niya na darating yung isang higit na dakila kaysa sa akin. Kung ako nagbabautismo sa tubig,
siya'y magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo. At nasan po ang kaganapan yan? Tingnan po natin, may 2 talata po akong tinignan dito. Yan. Sa Acts chapter 1 verse 5 po, nung tapos na po nangyari na po, na muling nabuhay na po ang Panginoong Yesus after 3 days, o sa 3 araw, hindi siya nabuhay, di ba? Nagpakita siya sa mga alagad, then after noon, 40 days, papakit na po siya ulit sa langit, pabalik na siya sa Ama. Pero nagbilin po siya sa mga alagad. Sabi niya, wag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo yung sino daw? Ang Holy Spirit. Ang inyong katulong, ang inyong katuwang, ang inyong helper. Si Juan na nagbabautismo sa tubig, o si Juan ay nagbautismo sa tubig. Ngunit, di magtatagal at ay babautismuhan kayo sa Espiritu Santo. So, sabi niya sa mga kapatid, no, sa mga apostol, mga kapatid, wag muna kayong umalis. Hintayin ninyo. Kung si John the Baptist nagbabaptize sa tubig, darating, nakapalit ko, ay magbabaptize sa inyo sa Espiritu Santo. Okay? At sinabi rin po nito ni Paul nang sinulatan niya mga mananampalataya sa Corinto. Maging Hudyo o Hintil sa 1 Corinthians chapter 12 verse 13, maging Hudyo o Hintil, alipin man o malaya, tayong lahat. Hindi po tinutukoy dito lahat ng tao, ano po? Sino-sino sulatan niya? Mga mananampalataya sa Corinto. Mga Kristiyano. Sabi niya, tayong lahat ay binautismuhan sa pamamagitan ng iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom ng iisang espiritu. Kaya ito po yung katotohanan ng Biblia, na ang lahat ng sumampalataya sa Panginoong Hesus ay pinananahanan ng banal na espiritu. Okay? Yan po ang mga fulfillment ng pinahayag ng ating Panginoong Hesus, kaya din pinahayag ni Apostol Pablo ng mga mananampalataya ay babautismuhan sa, hindi lang sa tubig, kundi sa Espiritu Santo. Okay? Ibang usapin pa naman po yung after po nating matanggap ang buhay na walang hanggan, sumusunod po tayo sa ordinansa ng Panginoong Hesus, na magpahayag tayo through water baptism, na pinagsisigawan natin o pinaalam natin sa lahat na tayo ay kaisa sa kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus dahil tayo ay tunay ng mananampalataya ng ating Panginoong Hesus. So, ulitin natin, lilinawin na lang po natin mga kapatid, ano? Hindi po requirement ang water baptism para ang tao ay maligtas. Okay? Ang sinasabi po natin, ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang tao'y makakamtan ng kaligtasan kung siya ay tunay na sasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, sa 15 naman, sabi, subalit sumagot si Jesus. Kasi sabi ni John, wag na po, kayo na po. Ako nga dapat magpabautismo sa inyo. Ang sinagot sa kanya ng Panginoong Jesus, hayaan mong ito mangyari ngayon. Kasi maraming beses po siyang tumatanggi, Lord, wag na. Hindi naman kayo dapat magpabaptize eh. Ganun. Paulit-ulit po yun. No? Sabi ng Panginoong Jesus, hayaan mong mangyari ito ngayon. Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Kaya then later on, pumayag na si John the Baptist na bautismuhan ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, ano bang magandang tignan natin dito? No? Kasi, alam naman natin, yung panawagan ni John the Baptist ay pagsisisi sa kasalanan, and si Jesus Christ talaga naman, hindi nagkasala. Napakaraming evidence ng Bible na walang kasalanan si Jesus Christ. Bakit siya kinakailangan magpabaptize? Siyempre, unang-una, ano yung sinabi ng Panginoong Jesus? Masunod ang kalooban ng Ama. Then, pwede rin nating tignan na itong ginawa ni Jesus Christ na ito, na talagang in-insist niya na mabautismuhan siya ni John, parang pinakikita niya to verify na itong ginagawa ni John the Baptist na ito ay legit. Itong actions niya na ito ay galing sa Diyos. Sino nag-confirm? Mismong ang anak ng Diyos. Okay? At ang sabi ng iba, it is also that Jesus Christ identifies Himself with humans. Na later on,
ililigtas din niya sa pamamagitan ng pagbuwis niya ng kanyang buhay upang iligtas ang sangkatauhan. Di ba? Naging tao, nagkatawang tao ang anak ng Diyos. Naging anyo, sabi ng Filipos yata, na naging anyong tao na parang isang alipin. Tinanggap niya yung parusa kahit ito man ay kamatayan sa krus. So Jesus Christ is identifying himself with human beings. Na confirmation ito ng pag-uumpisa ng kanyang ministry. Na si John the Baptist mismo ay ipinapahayag. Alam niyo po, mga sumunod sa ibang aklat sa John, ano sinigaw ni John the Baptist? Tingnan ninyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. The Lamb of God who takes away the sins of the world. Yan yung proclamation ni John the Baptist. Alam niyo pa, isa pang napakagandang katotohanan na pwede po nating i-consider na tignan. Si John the Baptist po, ang kanyang mga magulang na si Zechariah at saka si Elizabeth, they both came from the priestly line. Mga kaapu-apuhan po sila ni Aaron, kapatid ni Moises. Nasa lahi din po sila ng ng mga Levita. Ano ito? Yung mga pari. Ngayon, anong magandang sinasabi mong tignan natin dito? Ano po ba ang trabaho ng mga pari? Sila po ang naghahandog sa Diyos ng mga hayop na pinatay at susunugin. Ngayon, kung titignan po natin, si John the Baptist belonged to the family of priestlyhood. Belonged to the line of the Levites. At ito ginagawa niya. Ipinakikilala niya. Ginagayak niya ang handog, ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Di po ba? Kaya ito po, alam niyo, napakaganda talagang pinag-aaralan ng buhay ng Panginoong Hesus. Kasi kung simple lang babasahin mo, minsan madadaanan mo lang, pero habang inaaral po natin, mas marami po tayo na di-discover na napakagandang, perfect na plano at ipinakikita ng Diyos po sa atin. No? Jesus Christ identified himself with humans. Na lahat, sabi kasi sa English in order to, to fulfill all righteousness. Ngayon, sino ba ang magiging matuwid sa harap ng Diyos? Yung mga tumalikod sa kasalanan. Yung mga nagsisi. At syempre, sa panahon ng biyaya, after the cross of Christ, yung mga sumampalataya kay Jesus Christ. All will be righteous. Itong mga tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Hindi lahat ng tao ay magiging matuwid sa harap ng Diyos. Ang lahat lamang po, una, ang magre-repent sa kasalanan nila, and then later on, sasampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang kaluluwa. Okay? Then next, verse 16 and 17. Nang mabautismuhan na si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Actually, mga kapatid, this is the first time na makikita po natin sa Bible na nabanggit ang Trinity, pero hindi salitang Trinity. The Father, the Son, the Holy Spirit in action. Diba? Si Jesus Christ binautismuhan ni John sa tubig. Ang Ama nagsalita na itong pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Ang banal na Spirito bumaba sa anyong parang kalapati. In the same scene.
Hindi talaga natin makikita sa Bible ang salitang Trinity. Never natin makikita yan. Pero makikita po natin na ang pagpapakita ng Diyos na siya ay may tatlong persona. Okay? At talaga naman po na ang Diyos ay lugod. God the Father is well pleased with His Son, whom He dearly loved. Before the creation of everything from eternity past, minamahal na po ng Ama ang anak. At nang ibinigay niya ang kanyang anak, mahirap, masakit, pero for our sake, for our welfare, binigay po ng Ama ang kanyang anak upang maging pambayad sa kasalanan ng lahat ng tao. Nung nakaraan po, sabi ni Jesus Christ na siya naiwan sa temple nung bata siya, di ba? Bakit niyo ako hinahanap? Dapat naman talaga nandito ako sa tahanan ng aking ama. At ginagawa niya. At that age, alam niya na yung kanyang gagawin. He is the Son of God. He will fulfill what His Father had planned. Na salvation of men. Sa pamamagitan ng kanyang buhay. At ito po'y ginawa ng Panginoong Hesus. Kahit na kanina binabasa ko yung mga parts na yung malapit na ipako sa cross si Jesus Christ, na pinapawisan na siya ng halos dugo na yung pumapatak dahil alam niya yung hirap na kanyang pinagdadaanan. No, hindi na bali. Ang sabi niya sa Ama, kalooban mo at hindi kalooban ko ang mangyari. Kaya ginawa ni Jesus Christ yung mahirap. Ginawa ng Panginoong Hesus yung kalooban ng Ama. Kasi ito po yung istorya ng Bible eh. Nilikha ng Diyos ang lahat, gumawa ang Diyos ng tao, ang tao nagkasala, mapapahamak, gumawa ang Diyos ng paraan upang ang tao ay maligtas. Ito po yung napakagandang ginawa ng anak. Kaya sabi ng Panginoon, this is my, sa Tagalog na lang, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Hindi lang naman one time nangyari yun. May iba pang mga accounts na sinabi ng Ama kung gaano niyang kinalulugdan ang kanyang anak. Okay? Tinubos po tayo ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang buhay. Sa pamamagitan ng kanyang napakahalagang dugo. Salamat sa Diyos dahil ang ating Panginoong Hesus ay naging sapat. At siya lamang ang tanging katanggap-tanggap upang ipambayad para tayo ay matubos at maligtas. Ngayon po, dito sa kabuuan, may slide pa ba? Wala na. Sa kabuuan itong mga pinag-uusapan po natin, nakikita po natin dito na ang ating Panginoong Hesus, hindi siya nagkasala. Number one, Jesus Christ never sinned. Kaya pinatutuhanan ni John the Baptist yan na ang ating Panginoong Hesus ay hindi nagkasala. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang sabi ng mga nakatatanda po sa atin, tayong mga mananampalataya daw, dapat maging goal natin ay maging katulad ng ating Panginoon Jesus. To be like Christ. Okay? Hindi naman sinasabi na kinakailangan magpapako tayo sa krus. Hindi naman sinasabi na kinakailangan tayo ang maging tagapagligtas. No. Ang gusto lamang pong ipakita, ang sabihin sa atin na mamuhay po tayo kung paanong namuhay ang Panginoon Jesus. He gave us examples. He taught us through His Word. Yan po yung maging goal natin. Ang Panginoong Jesus hindi nagkasala. Tayo po, bagamat likas natin ang pagiging makasalanan, pwede naman na po tayong mamuhay na hindi na katulad ng dati. Hanggat nandito tayo sa katawan na ito, we will never be sinless. Pero, hanggang nasa sa atin ang banal na spirito, siya ang tumutulong sa atin na maging
sinning less. Unti-unti, nababawasan. Kasi ang Diyos ang nagbabago sa atin, hindi tayo magbabago sa sarili natin. God will transform us. Kaya ito, naisin po natin na maging katulad talaga ng ating Panginoong Jesus. Namuhay siya with all humility, loving His enemies, blessing those who cursed Him. Diba? Praying for those who oppressed Him. Yan yung nais po ng Panginoon eh. Na maging katulad po na tayo po na mga mananampalataya ay maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Napakaganda po ng pag-uumpisa po ng kanyang ministry. The next week po, ang pag-uusapan na natin is yung temptations. Kung saan ang diablo ay sinubukan tuksuhin ang Panginoong Jesus para magkasala. Pero ngayon pa lang, binibigyang diin na natin na ang Panginoong Jesus ay hindi nagkasala. At makikita pa rin natin yan sa mga susunod na talata. Hanggang sa mga susunod na buwan na pag-aaralan po natin ang buhay ng Panginoong Jesus, hindi talaga siya nagkasala kahit minsan. Kaya nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa nagbibigay po sa atin ng detalye sa pamamagitan ng Gospels kung ano yung mga nangyayari, ano yung mga nangyari at mga mangyayari pa sa buhay ng ating Panginoong Hesus na dapat din manatili sa ating mga puso. Dahil, ulitin ko, hindi po nakakasawang pag-aralan ng buhay ng Panginoong Hesus. Dahil yan po ang nagbibigay sa atin ng kagalakan, yung anak ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo ay iligtas.